Magandang araw sa inyo mga gilo naming taga-subaybay sa munting channel na ito na Shout Loud PH, kung saan maghahatid ang channel na ito ng ilang koleksyon at kwento ng kababalaghan at katatakutan, horror at suspense. Ito'y koleksyon ng mga totoong pangyayari at ang iba'y mga kwento lamang. Tunghayan natin sa kwentong ito ang isang totoong karanasan sapagkat pinatunayan ito ng ilang nakaranas at nakasaksi sa naturang insidente. Ito'y kaugnay sa isang kinatatakutang basketball court kung saan sa halip ng maraming tao ang tumambay o maglaro, lalong-lalo na ang mga kabataan, ay kanila itong iniiwasan at kinatatakutan. May isang tao na naglahad ng kanyang engkwentro ng isang tila misteryosong nilalang na nakagayak ng ayos ni kamatayan. Nakasuot ito ng mahaba at maitim na damit at may hawak na karit. Nakita niya ito nung siya'y nagpapadumi ng kanyang aso malapit sa basketball court. Isang madaling araw, habang ginagala niya ang kanyang alagang aso, paglingon niya sa ibang direksyon ay saka na lamang siya nagulat nang makita niya ang kakatuwang nilalang na nagpatindig ng kanyang balahibo. Dahil sa kanyang matinding takot ay kumari pa siya ng takbo at halos kaladkarin na niya ang kanyang aso na parang takot na takot din. Kinabukasan, nagkasakit ang lalaki dahil sa kakatuwang engkwentro niya sa maywagang nilalang. Ikinento niya ang pangyayari at dito na naglitawan ang iba pang karanasan ng ibang nakaranas ng gayong kakatuwang pangyayari. May iba naman na galing sa kanilang trabaho ang nakakita ng mga kakatuwang nilalang na anya ay mula sa kabilang buhay. May nakikita silang babaeng nakasuot ng itim na nakatayo sa pagitan ng dalawang puno na malapit sa poste ng kuryente. Ang iba naman ay nakakita ng kabayong lumilipad at ang iba ay isang babaeng nakaputi. Sa basketball court na iyon ay may isang bahay na malapit doon. Isang madaling araw galing sa kanyang pinapasukan bilang security guard, si Robert. Nakasalubong niya ang matanda. Pakiwari niya ay nasa edad 65 taong gulang hanggang sa 75. Masiglang matanda at ito'y nagtitinda pala ng balot. Matagal nakikita ni Robert ang matandang iyon at kilala niya na sa muka. Dahil sa gusto niya itong makilala at naawa rin siya, ay bumili siya ng balot at kumain. Sinamahan pa niya ito ng chicharon at mani para mabuhay din ang kanyang tiwa dahil sa matinding pagod sa kanyang trabaho. Nakipagkwentuhan siya sa matanda at nalaman niyang Manong Ising ang pangalan nito at siya ay isang caretaker ng basketball court sa kanilang barangay na yun. Sinabi ni Robert na may nakita siyang parang isang lumilipad na malaking ibon at isang babaeng tila umiiyak sa loob ng basketball court na nakasuot ng kulay puti. Ang takot niya o matinding takot ay lumilikha ng imahinasyon sa isipan na ito'y parang nakikita na rin ng ating mga mata. Natural lang anyang makakita sila ng ganon sapagkat ito'y nikha ng masamang elemento. Sapagkat noon, ang nasabing lugar ay tambakan daw pala ng mga taong namatay noong ikalawang digmaang pandaigdig. Naway nagustuhan po ninyo ang munting paglalahad sa kwentong ito. Mainam po na kayo mag-subscribe, like and share at i-click ang notification bell upang maging updated po kayo sa mga upcoming videos.